and let us read God's word for us today. For the preaching of God's word, our text is in Luke chapter 19, verses 41, and extending to the next chapter hanggang verse 8. Luke 19:41 to 20, verse 8. So church, hear the word of the Lord. And when he drew near and saw the city, he wept over it, saying, "Would that you, even you, had known on this day the things that make for peace. But now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side, and tear you down to the ground, and you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation." And he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, "It is written, 'My house shall be a house of prayer,' but you have made it a den of robbers." And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words. One day, as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, the chief priests and the scribes with the elders came up and said to him, "Tell us by what authority you do these things, or who is it that gave you this authority?" He answered them, "I also will ask you a question. Now tell me, was the baptism of John from heaven or from men?" And they discussed it with one another, saying, "If we say from heaven, he will say, 'Why did not believe him?' But if we say from men, all the people will stone us to death, for they are convinced that John was a prophet." So they answered that they did not know where it came from. And Jesus said to them, "Neither will I tell you by what authority I do these things." Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Meron na po ba sa inyong nakaranas na makaharap mismo ang sino mang naging presidente natin dito sa Pilipinas? Meron po ba? Sino po? Sino? Si Pinoy. Okay. At least nakita niyo po. Hindi niyo po yung parang naka-engage. Okay. I want to imagine kung si President Duterte was the feeling. Right? Pero kami po ni Joy, nagkaroon po kami ng pribilehiyo na makaharap si Presidente Noynoy Aquino. Nagkaroon po ng opening ng isang famous na restaurant na napakasarap ng mga pagkain from Taiwan dito sa atin, no? Nagkaroon sila ng opening, yung umpisa nilang restaurant na sa Mega Mall. Nung opening na yon, ang guest po nila si Pinoy. Since Taiwan, so sila Joy nasa office, of course, supporting yung Taiwan. Sila po yung tumulong para maiayos yung pag-launch ng restaurant na yon. Sila ay nasa ganong trabaho, na bigyan sila ng pribilehiyo na magkaroon ng ticket, free, para sa opening na yon. Apparently, andun si Pinoy. At yung boss ni Joy, na parang close kay Pinoy, tinawag kami para ipakilala sa kanya. And really, chance of a lifetime na at least isang presidente sa Pilipinas ay nakakamay namin or nakaharap po namin, na may mga bodyguard na tinitingnan kaming ganyan kung may gagawin kami. Nahihiya po talaga kami. No? Pero sabi ko, iba po yung feeling
na kaharap mo yung pinakamataas na tao, at least sa ating country. And sino man siya. Kasi for sure, iba-iba po tayo ng mga pinapanigan, sabihin po natin, pero once na siya ay presidente natin, sino po, kahit sino pa siya, right? So masasabi ko na kahit sino po ang ating presidente, walang sino man ang bastang magagawang bastusin ito ng harap-harapan dahil sa nararapat na parangal sa kanya. Maybe ikaw, may some kind of against ka sa presidente natin ngayon, pero kaya mo bang basta gawin yon na harap-harapan babastusin mo siya? Pero kahit paano may decency na you are in the presence of a very important person, especially a president. Pero ano kaya ang mararamdaman ng isang presidente kung siya ay babastusin o hindi kikilalaning presidente ng kapwa niya mamamayan? If you are like the president of our country and then one of the citizens, maybe face-to-face sabihin sa'yo, hindi ka magaling, o hindi maayos yung iyong kaparaanan. Sorry, hindi kita presidente. What if mayroon pong ganun at then ikaw ang presidente, ano yung mararamdaman mo bilang presidente? Iba nga po sa atin eh. Well, yung iba, no? Pastor ko. So, dapat ganito yung trato. Pero of course, yung iba naman hindi natatrato talaga, so naawa din ako sa kanila, no? Yung iba naman, ako'y boss ng company. Ako, ba't mo ko hinuhuli? Traffic enforcer, di ba? So there's something na hindi po natin ma-appreciate na tayo ay magkakaroon ng ganong klaseng trato. Ano kaya ang mararamdaman lalo ni Jesus kung hindi siya kikilalaning tunay na hari ng mga taong nagmula sa kanya? How much more kay Jesus that for sure lahat po ay nagmula sa kanya. At yung mga taong yon ay hindi siya kikilalaning hari. And maybe face to face will reject his authority. What will be, ano kaya sa tingin natin ang mararamdaman ni Jesus? Now, base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na Tears of the King. Tears of the King. Base sa ating teksto, hindi po base sa Korean drama na alam niyo. Okay? Although, nanood ako noon, natapos na namin, pero hindi yun yung yung iba sa inyo alam Queen. No, just kidding. Ang sentral na mensahe nito ay, okay, balik tayo sa text. Jesus, while having authority, weeps deeply over the rejection and corruptible worship of His people. So si Jesus, habang siya po ay may otoridad, siya po yung hindi tipo na mga leader na hindi ko ginagalang ng mga to. Pero ang response niya, nahahabag siya. Naiiyak siya sa mga tao na kumbaga iba po yung puso nila. Nahahabag po siya sa kanila. Yun po yun. Jesus, while having authority, weeps deeply over the rejection and corruptible worship of His people. Kung alam lang nila, parang yun yung sinasabi, di ba? Sa Tagalog, si Jesus, habang may otoridad, ay tumatangis ng husto sa pagtanggi at madungis na pagsamba ng kanyang taong bayan. I love that term, people, no? Tatlong bagay ang tinutukoy nito sa teksto. What I did is, there are at least in these sections, masasabi po natin, ito yung dito na iiyak si Jesus. Dito siya nahahabag, sabihin natin, dito siya nagtatangis. Una, obviously, doon po sa mismong portion na ito, nung nakita niya daw po yung Jerusalem, he wept over it. So, he is weeping for his beloved city. His beloved city.
In verses 45 to 48, I called it His beloved house. My house shall be a house of prayer, but you made it a den of robbers. And third, He's weeping for His beloved people. These people are not recognizing the true King. And after all, we can say, part na kanyang pinagtatangisan. Ayan po. So, first, His beloved city. Now, last Sunday in our text, Jesus is nearing Jerusalem, and ano po yung ginawa ng kanyang mga disipulo? He was welcomed like a king. There is like rejoicing, praising the Lord. But for Jesus, nearing Jerusalem, ang ganda po nung parang roller coaster of emotions na merong nagsasaya. Pagdating naman kay Jesus, He felt desperate for the city of Jerusalem. Emosyon ang lumabas kay Jesus nang makita niya yung Jerusalem. Ano nga ba yung kantang yon? Sino nga po yon? Kamusta ka bayan, ba't ganyan ang iyong ayos? Alam niyo po yon? Hindi niyo kan alam yun? Christian na rin po yung singer na yun eh. Kamusta ka bayan, ba't ganyan ang iyong ayos? Pero I love the heart of the song na parang nakikita niya yung Pilipinas, ba't ganyan ang itsura? Remember, there's also if not a prophet, an official na after the exile, napabayaan yung walls. Sino po yun? Si Nehemiah. He somehow like nahahabag sa itsura ng Jerusalem. Well, somehow, pagdating ni Jesus sa Jerusalem, hindi man yung physical aspect yung nakita ni Jesus, nakita niya yung kondisyon ng puso ng mga tao. So ang nangyari po, verses 41 to 44, sabi po dito, and when He drew near and saw the city, He wept over it, saying, with that you, even you, had known on this day the things that make for peace. But now they are hidden from your eyes. For the days will come upon you when your enemies will set up a barricade around you and surround you and hem you in on every side and tear you down on the ground, and you and your children within you. And they will not leave one stone upon another in you, because you did not know the time of your visitation. So again, tulad po ng nakaraan natin, nabanggit natin sa nakaraan nating teksto, ang ginawang pagtanggap kay Jesus ay kaaya-aya ng mga disipulo, pero nung si Jesus ay dumating malapit sa Jerusalem, siya naman po ay naging emosyonal. So bilang dakilang hari ng lahat, hindi siya basta dumating para kunin yung otoridad ng lungsod, kundi siya ay tunay na nahabag po dito. Tulad po ng mga nabanggit natin kanina na yung iba ay marahil gustong mag-claim of yung authority. I am the true king, bow down to me. Pero si Jesus po ay nahabag eh. He wept, naiyak po siya. I'm thinking of the attribute of God na tinatawag na aseity. Alam niyo po ba yung aseity of God? I'm not sure, no? Hindi ko na-research kanina. Pero meron kasing tinatawag na ang Diyos ay walang emosyon. Pero ang doktrinang yon ay tinuturo na hindi siya namumove ng anumang tao para kanyang sundin. He is sovereign to the point na siya ang nasusunod. Pero po dito, in the humanity of Jesus, being God, na-express po niya yung laman ng puso niya sa pag-iyak. Siya po ay umiyak. Actually, hindi naman talaga masasabi nating emosyon, pero yung pag-iyak niyang yon ay pagpapakita na siya ay nahahabag sa mga tao. Tulad po natin na naiiyak din po tayo sa ibang mga sitwasyon, si Jesus ay bilang tao, nagpakatotoo din po siya sa kanyang nararamdaman.
si Pablo sa Acts, nung siya po ay paalis na sa Ephesus, na parang ang dating, hindi nyo na ako makikita kasi sa pag-alis kong to, sa pagbalik ko sa Jerusalem, doon na ako huhulihin eh. Dadalhin na ako sa Rome. Doon ako pupugutan ng ulo, baka hindi na tayo magkita. They are weeping with each other. So these are real feelings because of something na nangyayari. Pero kung meron po kayo matatandaan, kanina hindi actually si Nehemiah yung perfect image in the Old Testament. Meron din pong propeta na nauna sa Old Testament na ganito rin po yung katangian. Meron din po siyang, bukod sa isang writing niya of his prophecy, meron pa po siyang isang naisulat. Lamentations. Sino po nagsulat nun? And he was called a weeping prophet. Why? Eksaktong-eksakto na parang si Jesus po ito, si Jeremiah itong nangyayari sa text because Jeremiah is weeping hindi po basta dahil naghahayag siya ng warning. Kung hindi kayo manunumbalik sa Diyos, dadalhin niya kayo at kayo sa ibang lugar, sasakupin kayo at sisirain ng inyong buhay. Hindi siya umiiyak dahil parurusahan sila ng Diyos. Umiiyak siya dahil kahit ano pang warning ang gawin niya, sinabi ng Diyos na kahit sila ay magsisi pa, tutuluyan ko silang dalhin sa exile. Doon naiiyak si Jeremiah na bakit ayaw magsisi ng mga taong ito. Anong nangyari sa Jerusalem? Anong nangyari sa Judah? Inayos na tayo ng Diyos pero bumalik tayo sa ganitong klaseng pagsamba. Ba't natin hinayaan na dumating tayo sa punto na tayo ay hahatulan ng Diyos? Nagkakaroon siya ng pagmamalasakit sa mga taong kanyang biniministeryohan. Read Lamentations. Mas lalo niyo pong mararamdaman doon yung puso ni Jeremiah, pero ang gitna po ng Lamentations ay pag-asa. I hope hindi ko na naisulat, pero doon niyo po makikita yung the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Kahit nagtatangis si Jeremiah sa judgment ng Panginoon, nandun yung hope niya. Ang ganda po nung sulat na yun. Now, si Jesus ay naghahayag rin ng kanyang kapighatian sa sasapitin ng Jerusalem. Doon po siya naiiyak. Kasi alam niya na dahil sa pag-reject ng mga taong ito, hahatulan sila ng Diyos. And nangyari nga po talaga yung hatol ng Diyos pagdating ng AD 70. For some of us who are familiar with this period, dito po winasak ng Roma ang Jerusalem. Kaya po, eksakto po na hindi natin maikakaila na yung sinabi ni Jesus po dito ay yung nangyari eksakto ng AD 70. Meron pong mga kadahilanan for sure because of the rejection for Jesus or rejection to Jesus ng mga taga-Jerusalem. Ang naisip ko rin po, because you crucified your king. Na hinatulan sila ng Diyos dahil doon. Hindi nyo lang nireject yung king nyo, kinrucify nyo pa. Pero in the sovereignty of God, kaparaanan niya yun eh. Kasi ultimately, kaya ka naman pupunta sa Jerusalem para ikaw ay makrucify. Pero yung mga nag-crucify sa'yo, hindi ko sila palalampasin. Mahirap unawain yung sovereignty ng Diyos, pero this is what He did to Assyria, to Babylon, even to Persia, na ginamit ng Diyos ang Assyria para sirain yung Jerusalem as His judgment, pero masama talaga ang Assyria. Later on, He will judge Assyria also. So, ganun din po yung nagiging parallel dito sa pagdating ni Jesus sa Jerusalem.
Mas higit na bibigyan niyang hatol ang Jerusalem dahil sa pagkapako nga po. Pero masasabi ring si Jesus ay nahahabag ng may pagtangis dahil nga po sa puso ng mga tao. Doon po siya umiiyak, hindi lang basta doon sa destruction na kanilang mararanasan tulad ni Jeremiah. Siya po ay nahahabag dahil sa puso ng mga tao. Naihayag rito ang tunay na pagmamahal ni Jesus sa tunay na kondisyon ng sangkatauhan. Hindi po basta inis Yung iba po sa atin, for sure, bakit ganito tong lugar na ito? Hindi maayos? Ano ba yan? For Jesus, seeing the chaos, seeing the hearts of people, naiyak po siya. Si Jesus, ang tapat na mangingibig sa ating mga makasalanang rebellious sinners, na nagtatangis ng husto para sa ating kaligtasan. Sabi nga po dito, would that you even you had known on this day the things that make for peace. But you rejected the offer of peace. Tayo rin bilang kawan o kaya simbahan, iglesia, lokal na kongregasyon dito sa Lipa, ay dapat may pusong nagmamalasakit para sa kaligtasan ng ating syudad. If we want to be like Christ. Later on, hindi lang naman Jerusalem ang focus ng kaligtasan All nations, the Gentile world. And we are not here simply because we live here. But God wants to advance His kingdom through His people. Because sabi nga, to the ends of the earth, the gospel must be preached because sabi ni John Calvin, wala daw parte sa mundo na nilikha ang Diyos na hindi nagsasabing, you are mine, I am yours. Bawat parte ng mundong ito kumbaga, nasa ilalim ng pamamahala ng Diyos. Even Lipa City. Kaya ang tanong po natin, may puso ka rin ba sa kondisyon ng mga tao sa ating komunidad? Or whatever community we may think of. Ganun din po ba yung puso natin tulad ni Jesus? Of course, sa ganito pong klaseng kaunawaan in our context. So Jesus again is weeping for His beloved city, and second, His beloved house. Sabing sunod sa verses 45 to 46, and He entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, it is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers. Pinaalis po niya, di ba? Ayun po ang nangyari sa verse 45 to 46. Tulad ng iba, the pilgrims going up to Jerusalem, ang tutunguhan nila pagdating sa Jerusalem ay walang iba kundi ang templo para magsamba. So si Jesus din po, sa pagkakataong ito ay tumungo at nais tumungo sa templo para sa pagsamba. Matapos ang pagtangis ni Jesus, sunod na emosyon na lumabas sa kanya ay labis na pagkadismaya at galit. Masasabi po natin that to the point na dinrive out niya yung mga nagtitinda doon, pinaalis. Siya po ay nadismaya at may galit sa pagpasok niya sa templo. Well, he is weeping, yes. Pero dito po pagdating sa tamang pagsamba, wala na pong ibang mas passionate, hindi si Martin Luther, kundi si Jesus. Sa nararapat na pagsamba na nagaganap sa templo.
Ang ginamit po na salita dito ni Jesus ay yung sinabi sa Isaiah 56 verse 7. At doon po, dinedeklara ang inaasahang kalugod-lugod na pagsamba dapat mula sa templo. Doon po sa Isaiah, of course, in the time of destruction, nangangako ang Diyos na manunumbalik nga po yung glory, ano? At ninanais na magkaroon uli ng tamang pagsamba. Pero sa puntong ito, nangyari na yung exile, nangyari na rin yung restoration, pero sa nadatnan ni Jesus, hindi pa rin nagiging tapat sa pagsamba ang mga taga-Jerusalem. Hindi pa rin sila puro sa pagsamba. After all, si Nehemiah, by the way, after ma-rebuild yung city walls, umalis po siya as his pledge doon sa king, and then pagbalik po niya, nabahaliwala na naman, napabayaan na naman yung city. Well, again, Jesus is so passionate in worship, the true worship. And yung sinabi po actually dito, ang kinote ni Luke ay my house shall be a house of prayer. Pero sa Isaiah 56:7, shall be a house of prayer for all peoples. Ibig pong sabihin, hindi lang ang templo na ito, ang nais ng Diyos ay hindi lang maging tahanan ng pagsamba o kaya'y pananalangin para lang sa mga Hudyo, pero para sa buong tao. So may mga foreigners na tumutungo po sa Jerusalem para magsamba. Now, imagine kung tayo po ay pupunta, kung meron mang Mecca, or kung tayo ay tutungo sa Israel, kasi lumalabas yun po ang templo, kailangan nyo mag-alay ng sakripisyo. What's the best way? Kung magdadala po kayo ng kambing from Lipa, going to Israel, o pagdating sa Israel, doon na lang ako bibili. Right? Sa tingin nyo, ano pong gagawin ninyo? Doon na lang. Now, pagdating po doon, ito ang presyo. Triple or 10 times ang presyo. For convenience sake, doon na lang ako bibili, sige kahit mahal. Pero in reality, hindi naman dapat ganun. Kasi sakripisyo lang naman yun eh. These people are corrupting the temple by selling sacrifices to foreigners na hindi, parang tila ini-exclude sila na makapagsamba talaga sa templo. Because dahil doon, marahil hindi ko na magagawa yun. Pero ang nais ng Diyos, lahat ng tao ay makapagsamba. Makapag-alay ng nararapat na alay, pero because of that corruption, they are hindering these people. What did Jesus do? He overturned the tables. Kaya, para kay Jesus, kung alam niyo yung nakikita ni Jesus doon, that's a righteous indignation. Hindi basta naggalit lang si Jesus. He wants to purify yung house na yun. Kaya hindi dapat ganun ang nangyayari. Dahil dito, sunod na nangyari sa verses 47 to 48. So natapos po yun, very quick yung narrative ni Luke. And he was teaching daily in the temple. I love the pattern, the house of prayer, and then the next day or in the other day, nagtuturo po siya. If he is Jesus, he is teaching the right teaching in the temple. He was teaching daily in the temple. Now, the chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words. Medyo takot din po yung mga official na to kasi gusto nilang ma-please yung mga tao eh. So kung yung mga tao na-draw na kay Jesus at pinigilan nila, hindi nga na namin susundin. So they want to be careful sa allegiance ng mga taong ito sa kanila. So because of that, again, hindi po nila nagawang ma-confront si Jesus, actually to destroy Jesus. So matapos ang ginawang paglinis ni Jesus, ayoko maging allegorical dito, no? Pero sabi kasi, your words, kumbaga, sanctify us
in your word is truth. Sabi ni Jesus in his prayer, no? The teaching purifies people also, if we may say. Nagturo po si Jesus araw-araw, sabi. At dito sinubukan pong kumprontahin si Jesus. Pero pinapakita rito na si Jesus ay may tunay na pagmamalasakit sa kaaya-ayang pagsamba sa Diyos para gawin niya yung nararapat na paglinis na yun. Siya po ay nagmamalasakit sa pagsamba na totoo para sa Diyos. Kaya niya nagawa yun sa templo. Kasama rin ang pagpapahalaga na maituro ang katotohanan ng Diyos sa mga tao. There's that connection to emphasize what Jesus did after the purifying of the temple. Ang mas mahalaga ay maihayag ng puro din at tama yung salita ng Diyos. Malinaw na si Jesus ay seryoso sa kaayusan ng pagsamba sa Diyos sa simbahan. If Jesus will come to our church today, tingin niyo po ba si Jesus ay mapiplease with what is happening? I can expect He will also overturn something na hindi naman karapat-dapat dito. Because Jesus is passionate sa purong pagsamba sa Kanya. At hindi lang yun. Baka nga paupuin niya ako o yung sino man na nagpipitch na hindi naman tama yung pagtuturo. Let me take over. He is that passionate. Ang pagsamba sa Diyos ay sagrado, ngunit ang iba ay walang pagpapahalaga ng seryoso rito. What we should learn is, if Jesus is passionate sa tamang pagsamba, we should be also. If you will go to other church, go to the church that really is passionate also for pure worship. And really, very labors in preaching the Word of God in all its purity. Hindi basta matutulog hanggat hindi nakuha ng tama yung message. Hindi palalampasin yung isang araw na hindi nakapag-labor, if I may say. Ang kawalan ng kalinisan sa pagsamba sa Diyos ay nagmumula, ito po ang punto nun nagmumula po yun sa pusong hindi tunay na nakatuon sa Diyos. Now, these people who are selling, ito pong mga hayop na yon, nagagawa nila yan dahil hindi na tama yung puso nila. I love this verse in Ezekiel 33:31-32. It says, "And they come to you as people come, and they sit before you as my people, and they hear what you say, but they will not do it." They come to church as it is, pero ang totoo, hindi naman talaga sila nagsasamba eh. They will not do it later on. For with lustful talk in their mouths, they act. Their heart is set on their gain. And behold, you are to them like one who sings lustful songs with a beautiful voice and plays well on an instrument. For they hear what you say, but they will not do it. In other words, pwede rin po tayong humantong ang isang simbahan sa tila kaaya-ayaan na pagsamba. Walang saysay po yun kung ang bawat isa ay hindi naman talaga nadadala sa tamang pagsunod sa Diyos kung hindi rin nagsisimula yun sa kaparaanan na magawa ng maayos. Sabi nga rin, Isaiah, "You worship me with your lips, but your hearts are far from me." Sinabi rin ni Jesus yun. Ang tanong po natin dito, gaano kahalaga sa'yo ang tamang pagsamba sa simbahan? I want to tell you, as a Christian, maging critical po tayo dito. Huwag na nating hayaan na dumating tayo na, ngayon, di ko naman naintindihan yan eh. Right from now, maging ganun na po tayo. Gaano ka rin nagsisikap na masamba ang Diyos ng kalugod-lugod?
Huwag tayong sumama sa crowd na we're like camouflaging na mukha namang okay ako eh. You're hiding in that act. Pero the moment you come here, you're deciding na mag-alay ng tamang pagsamba. Ayusin ang ating puso. But of course, we are not here as perfect people who comes every Sunday. That's why we all together come needing for the cleansing blood of Jesus again and again and again. Mahalaga ba para sa iyo ang purong kapahayagan ng salita ng Diyos? I'm glad that some of us here, like me, will not easily go to some churches unless I've heard. At least yung church na yun ay may maayos na pagtuturo. I hope we can also be like that, na critical po tayo sa pulpito po kasi nagsisimula ang lahat. And we want, by the grace of God, to take care of it. Third, first, again, he is weeping for his beloved city, his beloved house, and lastly, his beloved people. Matapos nito, nagawa nilang maharap si Jesus. Right? Nagkaroon din po sila ng chance. And then sinabi nga po sa chapter 20, verses 1 to 2, one day, as Jesus was teaching the people in the temple and preaching the gospel, and the chief priests and the scribes with the elders came up and said to him, "Tell us, by what authority you do these things? Or who is it that you gave this authority?" Diba? Parang, anong otoridad ang meron ka? Ginagawa mo yan. I love this, no? Sa kabuuan ng mga ginawa ni Jesus sa kanyang pagdating, yung in its whole aspect, kinwestiyon siya ng mga pinuno sa templo patungkol sa otoridad na meron siya para gawin ang mga ginawa at ginagawa niya roon. By whose authority you turned these tables at pinaalis mo yung mga nagtitinda? By whose authority na ikaw ay malayang nagtuturo sa mga taong ito sa templo? Technically, we can be like that also to some people. Pero the truth is, kilala nila si Jesus. He is the proclaimed Messiah. Where, in the first place, talagang, sabi nga, they're seeking to destroy Jesus. But they're challenging Jesus in this discussion, patunayan mo na meron kang authority. I like this. Pero, sagot ni Jesus sa verse 3, sinagot po niya, he answered them, "I will also ask you a question. Now tell me, was the baptism of John from heaven or from men?" Kasi syempre, kung yun ay otoridad ng mula sa Diyos, anong magagawa ng otoridad ng Council of Jerusalem? That's how they recognize yung mga messengers, even the prophets, sa panahon nila, kahit nung Old Testament. Kung ang bautismo ni Juan ay hindi maikakailang may otoridad na makalangit, gustong puntuhin dito ni Jesus. Eto, ako na lang. So, this is from N.T. Wright. I like it. Kasi lumalabas na kung ide-deny si John the Baptist in his authority, lumalabas, ikaw ay hindi tunay na Mesiyas dahil si John the Baptist ang itinalagang tagapaghanda ng darating na Mesiyas. If they will deny John the Baptist, therefore Jesus is not a true Messiah. But the people are recognizing the authority of John the Baptist, which tells them why you should question me if John's authority is from heaven, and he is the one proclaiming that I am the Messiah. Genius na sagot ni Jesus actually. Hindi nila masagot
Because the truth is, alam nilang si John the Baptist ay galing na pinadala ng Diyos para may maghayag ng revelasyon, ng salita ng Diyos. At si Jesus ang pinroklamang the Lamb of God who takes away the sins of the world. Amazing itong sagot ni Jesus. Sa madaling salita, hindi maikakaila na si Jesus ang tunay na Mesiyas. Kaya sumagot si Jesus, posible sa ganitong katotohanan, verse 8. Sabi nila, anong sinabi po doon? So, they answered that they did not know where it came from. And Jesus said to them, neither will I tell you by what authority do I do these things. Grabe yung authority na yun ni Jesus. I like it. Kung malinaw na si Jesus talaga ang tunay na Mesiyas, ano nga ba ang pumipigil sa tao para siya ay kanilang tanggapin? What hinders them to accept Jesus? Evidences? Testimonies? Witnesses na talagang siya ay Mesiyas? The truth is, na-provide yun lahat eh. Ano pa rin ang pumipigil para hindi mo tanggapin si Jesus? Ang tanong na ito ay hindi para bigyang kasagutan, kundi pagpapatunay lamang na ang puso ng tao ang problema, hindi kaunawaan. Because even those people, lawyers in our time, meron nga po nagsabi, napakagaling na lawyer, pero sabi niya, hindi ko naman maintindihan yung Bible. Well, you understand the Bible, but the truth is, hindi mo ina-accept yung katotohanan na yun. The problem is not mere intellect, but the heart of men. Kahit si Jesus ay nagtatangis sa realidad ng pagtanggi ng mga tao sa Kanya sa kabila ng mga ebidensyang siya ang tunay na Mesiyas. This is part of what He's weeping for, if we may say. Na tila, naintindihan niyo ba talaga yung kautusan? Naintindihan niyo ba talaga yung pagsamba niyong yan, mga Pharisees na kayo? But you do not recognize the true Messiah after all. Ang tanong po natin dito din, ano rin ang pumipigil sa'yo para tanggapin si Jesus bilang iyong tunay na Panginoon at tagapagligtas? Think about it. What hinders you? If there's already a period, Jesus is the Messiah. Ano pang dapat pag-usapan? 3 bagay na pinagtatangisan ni Jesus ang natukoy sa teksto. Una, His beloved city. Second, His beloved house. His beloved people. Ang kabuuang pangyayari na ito sa ating teksto, ito pong whole range of text natin, at least in our treatment, ang masasabi natin na yung pinagtatangisan ni Jesus. Tulad ng Jerusalem, mahalaga para kay Jesus, nakilala rin siya ng bawat syudad o komunidad bilang Haring Mesiyas. Nais ni Jesus, ibig ko pong sabihin dito, tulad ng Jerusalem, sa lipa, kailangan din po siyang makilala na Haring Mesiyas. We should have a concern for that. Nais ni Jesus na siya ay maitanghal ng may purong pagsamba sa Kanya sa bawat lugar. There should be a true worship na nangyayari. Wala na rin kailangang patunayan pa si Jesus para ang Kanyang otoridad ay kilalanin. Pero ito po sa kabila ng pagtangis ni Jesus sa katotohanan ng pagtanggi ng mga tao sa Kanya, the truth is, He is on His way to the cross despite of this rejection.
despite of the denial of the people to Him, I will still pursue your salvation in the cross. Siya ay patuloy pa rin nagpupursige sa puntong iyon na bigyang katuparan sa krus ang kaligtasang pangako ng Diyos sa sanlibutan. Sa kabila ng iyong pagtanggi o pagtalikod kay Jesus, siya ay may pusong naghahangad ng may pagtangis na ikaw ay magtiwala sa Kanya at manampalataya. Ganito ka kamahal ni Jesus, ni Jesucristo, na iyong Panginoon. Our prayer is that whatever you are, kung ano man po yung puso natin ngayon o puso mo ngayon, I want you to know na gusto kang iligtas ni Jesus. He wants to pursue your salvation on the cross. And He actually did that already. And He's offering you the free gift of salvation for you to receive. Right here, right now. Bigyang pansin natin patuloy ang mensahe sa atin sa umagang ito. Jesus, while having authority, weeps deeply over the rejection and corruptible worship of His people. Let us pray. Lord, thank you for your message and for your passion for the salvation of your people. The truth is, maraming buhay ang sira ngayon, O Diyos. Sa kabila ng mga magandang gusali, magandang proyekto, sa kabila ng kasaganahan, ay ang realidad ng mga puso na malayo sa inyo, na patungo sa kaparusahan. They're like a sheep without a shepherd. People need the Lord, O God. That's the reality. So why Jesus, nearing Jerusalem, is like a shepherd, pouring out His heart at that very moment for the care, for the salvation of His people, and the rightful worship that you must receive. May it be also, God, for us as a church, to express this heart of Jesus Christ in our ministry, in whatever we do. Lord, we pray that we will share the tears of Jesus Christ as we seek to advance the gospel wherever you have called us, O God. Thank you. We pray this in Jesus' name. Amen.